Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at happy Sabat po. Isang magandang pagkakataon na tayo ay nagsama-sama upang pag-aralan po natin ang ating mga aralin sa gabing ito. Purihin natin ang Panginoon kahit sa kabila na mainit ang panahon ay tayo iniingatan at binigyan tayo ng magandang kalusugan sa bawat isa sa atin. Higit sa lahat, ang pag-iingat ng Diyos ay ating nararanasan sa kabila ng panahon na talagang masyadong mainit. Ngayong gabi mga kapatid, bago po natin pasimulan ang ating pag-aaral, nais kong pasalamatan ang naghandog ng papuri sa ating Panginoon sa pamagitan ng awit na nagbibigay po sa atin ng inspirasyon sa bawat isa. At bago po ay ating pong pasalamatan ang Diyos sa gabing ito. At happy Sabat po sa inyong lahat. Ang ating mga aralin ngayong gabi ay may pinamagatan pong ang ating mga problema. Sila ba'y kayang lutasin? Papaano? Paano tayo lalago sa pagiging masaya at matatag na mga Kristiyano? Isa sa mga katanungan. Pangalawang katanungan, paano mapuspos ng banal na Espiritu ang ating mga buhay? Sinabi po ng ating Panginoong Hesus sa aklat ng mga Juan talatang 15, kapitulo 15, talatang 4, sabi niya, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang pananatili kay Kristo ay nangangahulugan na patuloy na pagtanggap ng kanyang Espiritu, buhay na lubusang ipinasakop sa paglilingkod sa kanya. Ang banal na kasulatan para sa ating pangunahing suliranin ay may dalawang bahagi na ay siya ring daan para sa masayang pamumuhay Kristiyano. Bakit? Si Jesus ay nagbigay ng pahayag sa mga salitang ito. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang aking kagalakan ay mapasa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Ito po ay matatagpuan natin sa Juan 15 verse 11. Sa pamagitan ng dalawang mga hakbang na ito, patuloy na pagtanggap sa banal na Espiritu at ganap na pagpapasakop. Si Kristo ay nanirahan sa atin at ito ang daan sa lubos na kasiyahan. Ito po ay nasa Kolosas kapitulo 1 talatang 17 ay nagsasabi tungkol sa kasaganaan at kalawalhatian. Si Kristo ay nasa iyo, di ba ito'y kapansin-pansin na ipinaloob ni Jesus ang talinghaga na puno ng ubas na nasa pangako para sa banal na Espiritu. Sa Juan 14, ang mga gawain ng Espiritu Santo sa Juan 16. Ang nakapahalagang punto na ating bilang tuntunin, isuko ang ating mga sarili araw-araw sa Diyos kasama ang lahat ng mga bagay bilang tayo anumang mayroon tayo at atin din namang hingin araw-araw at tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya at pagbubuhos ng Espiritu Santo. Bakit napakahalaga na isuko ang ating mga sarili kay Jesus araw-araw? Nagwika ang ating Panginoong Hesus sa Lucas 9 talatang 23, kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Sinabi ni Jesus ang pagiging alagad ay bagay na pang-araw-araw. Upang tanggihan ang sarili at nangangahulugan na ibinibigay kay Jesus ang pamamahala sa ating buhay. Ang pagdadala ng cross ay di nangangahulugan
na tayo ay magkakaroon ng kahirapan araw-araw. Narito ang ibig sabihin na tanggihan araw-araw ang narito ang ibig sabihin na tanggihan araw-araw ang ating pagkamakaako at ibig na may kagalakan at maluwag sa loob kay Hesus. Tulad ng sinasabi ni Pablo tungkol sa kanyang sarili, ako ay nasa panganib ng kamatayan araw-araw. Kapag may isang nagpasan ng krus sa kapanahunan ni Hesus, sa makatuwid siya ay nahatulang mamamatay. At siya ay paroroon sa lugar kung saan ito ipapatupad. Kaya ito ay may kinalaman din sa pagtanggap ng kahirapan, na kung saan ay lumitaw mula sa pagsunod kay Hesus. Ating tinatanggap ang ating pisikal na buhay at kapanganakan upang mapanatili ang ating buhay, kalakasan at kalusugan. Tayo ay karaniwang kumakain araw-araw. Ating tinatanggap ang ating espiritual na buhay na tayo ay pinanganak na muli. Upang maingatang malakas at malusog ang ating espiritual na buhay ay kinakailangan din na ingatan ang pangloob na katauhan araw-araw. Kung ito ay mangyayari sa ating pisikal na buhay, gayon din sa ating espiritual na buhay, kung gayon tayo magiging mahina, magkakasakit o kaya mamamatay. Hindi tayo maaaring kumain muna ng pagkain bilang reserbang pagkain at hindi rin natin maaaring iimbak ang Espiritu Santo. Sa aklat ng Acts of Apostles ay mayroong napakahalagang payo rito, tulad ng likas, ganun din sa espiritual na sanlibutan. Ang likas na buhay ay naingatan ng bawat sandali ng banal na kapangyarihan, ngunit ito ay hindi naman napanatili ng tuwirang kababalaghan, subalit sa pamagitan ng paggamit ng mga pagpapalang nakalagay sa abot ng ating makakaya. Kaya ang espiritual na buhay ay napanatili sa pamagitan ng paggamit ng mga paraan ipinagkaloob sa awat tulong ng may kapal. Itong pahayag ng aklat ng Desire of Ages ay tunay na kumikintal sa atin. Tayo ay sumunod kay Kristo araw-araw. Ang Diyos ay hindi magkaloob ng tulong para bukas. Si Ellen G. White ay nagsalita o nagwika siya ang wika niya, sa pagsunod kay Hesus, ito ay nangangailangan ng buong pusong pagbabalik loob sa simula at paulit-ulit na pagbabalik loob bawat araw. Ganun man naging lubusan ng ating pagtatalaga at pagbabalik loob, ito ay walang pakinabang sa atin malibang ito ay panumbalikin araw-araw. Italaga ang iyong sarili sa Diyos sa umaga. Gawin mo itong pinakapangunahing gawain. Tulutan mo sa iyong mga dalangin na tanggapin mo ako, o Panginoon, bilang inyong ganap. Aking inilagak ang lahat ng aking mga panukala sa iyong mga paa. Gamitin mo ako ngayon sa paglilingkod sa iyo. Tumahan ka sa akin at tulutan mo ang lahat ng aking mga gawain ay sang-ayon sa iyo. Ito ay bagay na dapat gawin araw-araw. Sa bawat umaga, italaga ang iyong sarili sa Diyos para sa buong maghapon. Isuko ang lahat ng iyong mga panukala sa Kanya upang matupad ang mapagtuloy ayon sa Kanyang pangangalaga sa kinabukasan. Kaya nga, sa araw-araw na iyong ibigay ang iyong buhay sa mga kamay ng Diyos, at nang sa gayon ang inyong buhay ay mahuhubog ng mas higit pa ayon sa buhay ni Kristo. Wika pa ni Morris Benden,
Kung hindi mo masumpungan ang pangangailangan araw-araw na pagbabagong loob, ito ay maaring maging pangunahing sisira sa iyong buhay. Sa aklat ng Thought from the Mount of Blessing, pahina 101, ay nagbibigay ng ganitong pangako: kung iyong hanapin ang Panginoon at maging hikayat araw-araw, ang lahat ng inyong pagmamaktol ay matatahimik. Lahat ng inyong kahirapan ay mapapawi. Lahat ng makakaramtang suliranin sa ngayon ay kinakaharap mo ay malulutas. Ang pananatili kay Jesus sa pamagitan ng araw-araw na pagbabago ng ating pagtatalaga ay kasing halaga ng tulad ng tayo'y unang lumapit sa Kanya. Dinagdag pa ni Morris Benden, ang pananatili araw-araw na ugnayan sa Diyos ay nahahatid sa pananatiling pagpasakop. Bawat sandali ng pagtitiwala sa Kanya. Maaari tayong makatiyak na kapag tayo ay nasa isipan ng pagpasakop ng ating mga sarili kay Jesus tuwing umaga, sa gayon ay ating ginagawa kung ano ang nais niya na ating gawin, sapagkat Kanyang sinabi sa Mateo 11 talatang 28, magsiparito kayo sa akin, ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ito ay mababasa po natin sa aklat ng Juan 6:37. Ang Panginoon ay nakahanda na gumawa ng mga dakilang bagay para sa atin. Hindi natin makakamit ang tagumpay sa pamamagitan ng bilang, ngunit sa pamamagitan ng buong pusong pagpapasakop ng kaluluwa kay Jesus. Tayo ay susulong sa pamamagitan ng lakas at pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos ng Israel. Ang dakilang impluwensya ay maaaring ipagkaloob ng Diyos sa pamamagitan natin kapag tayo lubusan magpasakop sa ating buhay sa Kanya ay inilarawan ni John Wesley tulad ng sumusunod: ang Diyos ay higit na makakagawa sa isang tao na nagkatiwala sa kanyang sarili ng 100% sa Diyos, kaysa mga buong hukbo ng mga tao na nagkatiwala lamang ng 99% ng kanilang buhay sa Diyos. Sinulat ni Ellen G. White, yun lamang maging mga kamanggagawa ni Kristo, yaon lamang ang magsipagsabing, Panginoon, lahat ay nasa akin at buong kong sarili ay iyo. Ay siya lamang ang kikilalaning mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Lahat ng nagtatalaga ng kanyang kaluluwa, katawan at espiritu sa Diyos ay magiging patuloy na tumatanggap ng bagong kaloob na kakayahan ng katawan at pag-iisip. Ang banal na espiritu ay naglalagay ng kanyang pinakamataas na lakas upang gumawa sa puso at pag-iisip. Ang biyaya ng Diyos ay nagpapalaki at nagpaparami ng kanilang mga kakayahan, at ang kasakdalan ng banal na likas ay dumarating upang tumulong sa gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa. At sa kanilang pangtaong kahinaan, sila ay makagawa ng mga gawain ng makapangyarihan sa lahat. Lubhang napakaraming paksa ng araw-araw na pagtatalaga sa mga pangako o di kaya ay pagpapasakop sa iyong sarili
o pagbabagong loob. Bakit kinakailangan na ang tao ay araw-araw na hihingi ng bagong bautismo ng banal na Espiritu? Ang kahilingan ng puspos na banal na Espiritu ay isang kahilingan kay Jesus na manatili sa akin. Sapagkat siya ay namumuhay sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ngunit bakit araw-araw? Nagwika si Ellen G. White sa The Acts of the Apostle sa isang manggagawang nagtatalaga ay mayroong kamanghamanghang gantimpala sa kaalaman na magiging si Kristo sa panahon ng kanyang buhay dito sa lupa ay hinangad sa kanyang ama araw-araw para sa sariwang panustos ng kinakailangang biyaya. Ang kanyang sariling halimbawa ay kasiguraduhan ng mga taimtim at masigasig na paghingi sa Diyos na may pananampalataya. Pananampalatayang maghahatid sa atin tuluyang magpapasakop sa Diyos at walang reserbang pagtatalaga sa kanyang gawain. Ay makakatulong na dalhin sa sangkatauhan ang tulong ng banal na Espiritu sa pakikibaka laban sa kasalanan. Kung ito ay araw-araw na pangangailangan para kay Jesus, kung gayon, mas lalong mahalaga ito para sa atin. Sa 2 Corinto 4, talatang 16 ay may mahalagang mensahe. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Ang ating pagkataong loob ay nangangailangan ng araw-araw na pag-aaruga. Sa panahong paraan na araw-araw na pagbabago ay nagaganap. Sang-ayon sa Epeso, Kapitulo 3, talatang 16. Patuloy hanggang 11. Ito ay nagaganap sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo palakasin sa kapangyarihan at sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, upang kung kayo'y mag-ugat at magtumibay sa pag-ibig, upang kayo'y mga puspos hanggang sa buong kapuspusan ng Diyos. Bilang mga kahinatnan, una, bilang tuntunin, nangangailangan ng manalangin araw-araw para sa panibagong pagtanggap ng banal na Espiritu. Pangalawa, ang resulta, si Jesus ay mananahan sa atin. At ang pangatlo, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan sang-ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian para sa pangloob ng nilalang. Ang kapangyarihan ng Diyos ay higit sa pangkaraniwan. 4, kaya ang pag-ibig ng Diyos ay nailagay sa ating mga puso. Sa kulian, ito ang daan. 5, ito ang daan tungo sa buhay na puno ng kadyusan. Tingnan din natin ang Juan 10, talatang 10. At gayon din ang Kolosas 2, talatang 10. Isang mahalagang talata ay masusumpungan sa Epeso 5, talatang 8. Wika, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Iyong pansinin na ito ay may sigit na payo. Ito ay utos na sakdan. Ang ating Diyos ay inaasahan tayo na naisin nating mamuhay na kasama ang Espiritu Santo. Ang mga dalubhasa na Grego ay nagsabi na ang talatang ito ay nagpapahayag ng lalong tiyak. At aking uulitin ang sinabi ni Jonasis Mager, pahintulutan ninyo ang inyong mga sarili at palagian at patuloy na mapuspos ng panibago ng Espiritu. Ang ating gabay sa pag-aaral ay nagsasabi
ang bautismo ng banal na espiritu ay nangahulugan ng ganap na pagsasailalim ng impluensya ng Espiritu Santo. Natuwirang mapuspos niya ito ay hindi lamang minsan ng karanasan, ngunit isang bagay na kinailangan na patuloy na maulit, kagaya ng paglalarawan ni Pablo sa Efeso 5 talatang 18. Sa salitang Griego na mapuspos, si Apostol Pablo ay isinulat ito sa Kapitulo 5 kahit na isinulat niya ang mga sumusunod na kapitulo. Nasa kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Ang mga taga-Efeso ay may ebidensya na tinatanggap nila ang Espiritu Santo. Tinatanggap nila ang Espiritu Santo, gayunpaman kinakailangan na sila ay magpakalakas sa kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. At upang mapuspos ng Espiritu at pahintulutan ninyo na ang inyong mga sarili ay palagian at patuloy na mapuspos ng Espiritu ng panibago. Sa Kapitulo 4 talatang 30, siya ay nagbabala sa atin na huwag pighatiin o insultuhin ang Espiritu Santo. Sinabi po ni Ellen G. White, para sa araw-araw ng bautismo ng Espiritu Santo, ang bawat manggagawa ay kinakailangan mag-alay ng kahilingan sa Diyos. Upang magkaroon tayo ng katuwiran ni Kristo, ating kinakailangan araw-araw na mabago sa pamamagitan ng impluensya ng Espiritu upang maging kabahagi ng likas ng kabanalan. Ito ay gawain ng banal na Espiritu na itaas ang panglasa, na pabanalin ang puso, na padakilain ang buong pagkatao. Nagwika ang ating Panginoon sa ibang dako sa pamamagitan niya para sa mga taong natatakan ng banal na kasulatan bilang salita ng Diyos ay naghahangad na sundin ang mga aral na ito. Nasusundin ang mga aral na ito ay upang maging araw-araw na nag-aaral, araw-araw na tumatanggap ng spiritual na kaalaban at lakas. Na ito naman ay ipinagkaloob para sa bawat tunay na mananampalataya sa kaloob ng banal na Espiritu. Sa karagdagan, kanyang sinabi, tayo dapat ay sumunod kay Kristo sa bawat araw. Ang Diyos ay hindi nagkaloob ng tulong para sa kinabukasan. At sa ibang dako, ang kaugnayan ng banal na ahensya sa bawat sandali ay mahalaga para sa ating paglago. Maaaring tayo ay mayroong sukat ng Espiritu ng Diyos, ngunit sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya, tayo ay patuloy na higit pang maghanap ng Espiritu at hinding masumpungan ang katakatakang talata na ito. Kailangan mong araw-araw mabautismo ng pagmamahal na sa panahon ng mga alagad ay siyang nabuklod para sa kanila. Sa Roma 5 talatang 5, ipinapakita ng mapagmahal na Diyos ay ibinuo sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ating matatagpuan ang tulad nito sa Efeso 3:17, araw-araw na bautismo ng Espiritu Santo. Ang pagiging puspos ng Espiritu Santo ay kasabay ding magdudulot ng araw-araw na bautismo ng pag-ibig. Pagiging puspos ng pag-ibig ng Diyos. At sa karagdagan, nasabi din sa Galatia
5 talatang 16 na bilang resulta ng kapangyarihan ng kasalanan ay nawasak. Mga kapatid, sa gabing ito naway na mayroon tayong napulutan ng maikling aral sa ating buhay kung paano tayo lalago, nagiging masayang at matatag na mga Kristiyano, at paano tayo mapuspos ng banal na espiritu sa ating mga buhay kung ang ating mga problema na ating kinakaharap ay may kalutasan kung tayo ay magpapasakop, kung tayo ay manatili sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang gabi at isang maligayang araw ng Sabat sa inyong lahat.